Balita naman po sa Metro Manila, pinapabalik na ng China ang isa pang grupo ng Chinese POGO workers. O pinabalik na nga ng China ang isa pang grupo ng Chinese POGO workers. Sila po yung 167 workers na naaresto mula sa sinalakay na POGO hub sa Bamban, Tarlac noong Marso. Kahapon dinala sa NAIA Terminal 1 ang mga dayuhan para sa kanilang biyahe papuntang Shanghai. Doon sila sasampahan ng iba't ibang kasong konektado sa cybercrime at internet fraud. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, front lamang ng mga Chinese ang pagiging POGO workers. Pero sangkot sila sa mga investment love at cryptocurrency scam. Kahit paulit-uliting sabihin na bawal, may mga motorista pa ring pilit na dumadaan sa EDSA busway. Kahapon lang ilang rider ulit ang hinulit, pinagmulta ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Kanya-kanyang palusot ang mga rider, kabilang na nga ang isa na manganganak na raw ang misis. Pero natikitan pa rin siya ng mga operatiba. Dalawa naman sa mga nahuli ay mga pulis pala. Ang katwiran naman, naghahabol sila ng oras. Muling paalala po ng mga otoridad, tanging mga bus, emergency vehicles kagaya ng fire truck, ambulansyang may dalang pasyente at police vehicles lamang ang maaaring gumamit ng busway. Sa Quezon City naman, mga kapatid, sugatan ng isang driver ng van matapos mabagsakan ng poste ng ilaw sa may EDSA Quezon Avenue. Maghahatid lang sana ng pagkain ang tsuper ng madisgrasya ito. Napag-alaman naman na bumigay at nahulog mula sa flyover ang nasabing poste. Mismong ang amo naman ng driver ang nagsugod sa biktima sa ospital. Nanawagan siya ng tulong sa gobyerno na tumulong nga sa pagpapagamot ng rider o ng driver. Inaalam pa kung MMDA ba o DPWH ang nangangasiwa sa nasabing poste ng ilaw. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.